Ngayon po, Katito, ang pangalawang katanungan po siguro, kasi karamihan nagre-reklamo ay sabi nila, bakit yung mga SSS pensioners at GSIS pensioners ay hindi daw nakakatanggap ng buwanang pensyon? Kaya yan po ay kasama sa ating panukala at pinaglalaban ng ating mahal na congresswoman. Kasi ang sabi niya po ay bakit daw po hindi isasama ang mga pensioners ng SSS at GSIS, samantalang po yan naman daw pong kanilang pensyon ay kanilang pinaghirapan at kanila pong hinulugan, binawas sa kanilang mga sweldo nung sila po ay nagtatrabaho pa. Kaya hindi po ito bigay ng gobyerno kung hindi po pinaghirapan po nila ito. Kaya dapat po dito po sa ating ipinanukalang batas ay pag ito po ay naaprubahan, kasali na rin po ang mga GSIS at GSIS at SSS pensioners na mabibigyan po ng buwanang pensyon mula po sa gobyerno pamahalang nasyonal. Well, Chairman, may message dito sa personal number ko. Sabi niya, maganda ang program, pero hanggang sa ngayon hindi pa lahat ng mga nag-60 ay tinanggap or accredited members ng senior citizen. Ano bang take nyo dito? Yes po. Dahil nga yan po yung sinasabi natin ay dahil nga po hindi pa po ito ganap na batas. At siguro po bago po natin sagutin yan, Katito, gusto ko lang po ipaliwanag at ipaalam ang status po ngayon ng batas. Ito po, Katito, actually, sa 10 taon po na pakikipaglaban ng ating mahal na congresswoman, nung pong nakaraang kongreso, 19th Congress po, nung May 23, 2024, ay ito po ay naaprubahan sa third and final reading dito po sa House of Representatives. Kasi po, Katito, konting oras lang po para magbigay ng konting kaalaman sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola. Ganito po ang proseso ng paghahain ng isang panukala. Yan po ay na-file dito po sa ating House of Representatives. Ito po ay dumadaan sa level ng komite kung saan po na ito ay pinag-uusapan. May palitan po ng mga kuro-kuro at kanya-kanyang opinion po yan. At dahil po sa ating House of Representatives o dito po sa mababang kapulungan, meron po tayong almost 316 congressmen. At yan po ay pag nagkaroon ng mga deliberasyon at debate, syempre po dumadaan po sa masusing pag-aaral yan. At ang isang batas, ang isang bill na mula sa House of Representatives na tinatawag na House Bill, dadaan po yan sa 3 pandinig sa plenaryo. At pag ito po ay naaprubahan na sa third and final reading sa plenaryo, ito po ay aakyat na sa Senado or meron pong counterpart bill sa Senado na tinatawag naman pong SP or Senate Bill. At ito rin po ay dadaan sa parehong proseso na pagdidebatehan, deliberasyon po sa komite at dadaan ulit sa plenaryo hanggang sa 3 pandinig. At pag ito na po ay naaprubahan sa Senado, ito na po ay aakyat sa ating mahal na Pangulo. Sa kasalukuyan po, ang ating Pangulo po ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung sakali po na ito po ay papasa sa Senado, ito pong termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay merong 3 option ang executive dito. Meron po yung kanyang pipirmahan ang ito pong panukala at ito po ay magiging ganap na batas na. Meron din naman po yung pangalawa na kanyang i-exercise ang kanyang veto power kung saan hindi po maaprubahan ito at yung sa pangatlong
option po ay yung hindi niya po actionan ng sa loob ng 30 days at ito po ang sinasabing it will lapse into law. So ganyan po kasalimuot at katagal minsan ang proseso ng isang batas. Kaya nga po, babalik ako sa Universal Social Pension nung pong 19th Congress, if I'm not mistaken, May 23, 2024, ito po ay napaaprubahan ng ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List on third and final reading po sa plenaryo. At ito po ay umakyat na sa Senado. Kaya po siguro kinulang po tayo ng oras dahil dun sa natitirang 8 buwan nung kongreso na yon ay hindi na po ito natalakay at hindi na po natapos. So nung nagtapos po at nagsarado po ang 19th Congress, ay ito po ay bumalik sa House of Representatives. Kaya po nung nabigyan uli ng pagkakataon na maglingkod ang ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, ang una po niyang ginawa, ang kanya pong priority bill ay rinifile ulit itong 20th Congress, ang Universal Social Pension. At dahil po siyang kasalukuyang chairperson ng Committee on Senior Citizens, agad-agad pong pumasa ito sa komite at ngayon po ay nasa committee na ng appropriations kung saan po hinahanapan uli siya ng sapat na pondo. So yan po ang kasalukuyang status nito. Katito, ipapaalala ko lang po sa lahat ng ating mga nanay at tatay, lolo at lola, na hindi pa po ito ganap na batas. Gusto ko po linawin yan sa kadahilan ng ang dami po natin napapanood sa social media na sinasabi, nandito na Universal Social Pension, kaya po nangyayari, minsan nasisisi naman po ang ating mga lokal na pamahalaan. Kasi sinasabi nila, may Universal Social Pension na hindi kami nakakatanggap at minsan sinisisi ang ating mga kapitan, sinisisi ang ating mga lokal na pamahalaan. Pero po para sa palinawan po niyan at pagpapaliwanag sa lahat, hindi po kasalanan ng ating mga lokal na pamahalaan dahil hindi pa po ito ganap na batas. Ito po ay isa pa lang pong panukala. Pero po sa kasama po ang pagdarasal natin dito, Katito, at ng ating lahat ng 12 million na senior citizens sa buong Pilipinas, ay umaasa po kami na sana po itong taon na ito ay maaprubahan na po ang ating Universal Social Pension.